Nagpapahuli ang mga kabataang may kapansanan sa ikalawang araw ng palarong pambansa sa ginaganap ngayon sa Pangasinan. Nakatutok si Dante Perello. Determinasyon, disiplina at tiwala sa sarili ang ipinamalas ng mga atleta dito sa palarong pambansa. Ang grupo ng mga atletang physically handicapped ang nakapukaw ng atensyon ng marami. Mga elementary students sila mula sa mga special education schools na kalahok sa larong goalball. Isang espesyal na larong dinisenyo para sa mga atletang visually impaired o yung may low vision at totally blind. Halos katulad ito ng larong football, pero imbis na sipain ng bola papunta sa goal ng kalaban, inihahagis ito at pinapagulong. Ito yung special na bola na ginagamit ng mga atletang visually impaired para sa larong goal ball. Kung mapapansin nyo, meron siyang 8 butas. Dito kasi nila ipinasok yung bell para oras na pagulungin mo to, may maririnig kang tunog. Dahil visually impaired ang mga player, ang tunog ng bell ang kanilang magiging guide para malaman kung saan ang direksyon ng bola. Kabilang sa mga manlalaro ang grade 4 student at 11 taong gulang na si Rain mula Bataan. Ilang beses niyang nadepensahan ang atake ng kalaban. Ilang beses rin siyang nakapuntos. Sa huli, ang team ni Rain ang nanalo. Lagi po magdadasal po sa Diyos. Pag may laro po, tiwala po kung magagawa po isang bagay po. Magsikap po silang mabuti sa paglaro po. Huwag po silang titigil. Manalo po o matalo po. Di rin naging hadlang ang kalagayan sa 10 taong gulang at grade 5 student mula Olongapo na si Mary Rose. Bagamat di pa siya naglalaro, pakiramdam daw niya panalo na siya. Malaking karangalan na raw ang mapili siya na kumatawan sa kanilang rehiyon. Sumali po ako ng regional, tapos umakbo po ako, nanalo po ako. Champion ka? Opo. Tapos pag sumali po ako dito. Hindi lang ang matalas na isip at malakas na katawan ang mahalaga sa pagiging atleta, kundi maging ang determinasyon at tiwala sa sarili na kayang mapagtagumpayan ng anumang hamon. Mula rito sa Lingayen, Pangasinan, Dante Perello, nakatutok, 24 oras. Kung may laban sa impeachment court, meron din sa internet na mga grupong pabor at kontra kay Chief Justice Renato Corona. Ang depensa at prosekusyon, iginiit na wala daw silang kinalaman dito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa pangalan pa lang ng website, malinaw na ang intensyon. Suportahan si Chief Justice Renato Corona. Sari-saring litrato ng Chief Justice at ng mga pagkilos na sumusuporta sa kanya, nakabalandra. In-upload din sa website ang ilang interview ng media kay Corona. Kasama na ang ilan mula sa GMA News, bagamat nililinaw po namin na walang kinalaman ng GMA Network sa website na ito. Sa Twitter, may nagpapakilalang official account ng Communications Group ng Defense Panel. At sa Facebook, may mga pages na sumusuporta kay Corona. Pero ayon sa mga abogado ni Corona, wala raw silang kinalaman sa Facebook at Twitter accounts na ito. Ito po ay nagmula sa initiative ng mga well-meaning individuals at mga concerned citizens na sa aking pong pananaw ay sumusuporta din po doon sa aming hangarin na magkaroon tayo ng independence ng judiciary at yung ipagpatuloy po natin yung rule of law. Pero may mga Facebook page ding kontra naman kay Corona. Ang panawagan, mag-resign si Corona. Tad-tad din ito ng mga comment ng mga bumabatikos kay Corona. Daan-daan na ang nag-like sa ilan sa mga ito. Pero wala raw kinalaman dito ang prosekusyon. Wala ho, medyo low-tech ho kami. Sa oras na matapos ang depensa sa pagpresenta ng ebidensya, bibigyan sila ng impeachment court ng pagkakataong magsumite ng formal offer of evidence. Ang prosekusyon magkukomento rito. Posibleng tumagal ang proseso ng 8 araw, tulad ng magsumite noon ng prosekusyon ng formal offer of evidence nito. Susundan ito ng summation o closing statements na magkabilang panig na maaaring gawin sa iisang araw lamang. Kaya baka bago matapos ang Mayo, baka handa na ang mga senator judge na pag-usapan ng kanilang magiging desisyon. June 7, nakataktang magtapos ang sesyon ng Kongreso. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Naaalala niyo pa po ba si Royal Dan? Siya pa yung bata na itinatapat ang flashlight sa mga letra para lang siya'y makabasa. Yung kapatid niyang si Raven na nakapikit naman ang isang mata habang nagbabasa. Lahat po sila, kasama ang bunsong si Kim, namumuti ang mga mata. Mula pa sa Karamoan sa Camarines Sur,
Nakipagsapalaran na magkakapatid kasama ang ina para maagapan ng tuluyang paglabo ng kanilang paningin. Matapos ang mahabang paghihintay, may nasisilip na nga bang pag-asa ang magkakapatid? Kapag tinitigan ang mga mata ng magkakapatid na sina Roldan, Raven at Kim, maaaninag mo agad ang pamumuting sanhi ng panlalabo ng kanilang paningin. Ito ang kanilang sinapit matapos dapuan ng namamanang sakit na kung tawagin ay congenital endothelial dystrophy. The cornea kasi, that's the anteriormost part of the eye, yung mukhang itim. Actually, that's supposed to be crystal clear, no? So parang window to the inner part of the eye. The light should be able to pass through unhindered, no? So dapat hindi namumuti, no? Ngayon, kung may problema sa cornea, kagaya sa kanila, mayroon silang endothelial dystrophy, the cornea becomes opacified or namumuti siya. So yung ilaw na dapat makapasok sa loob, hindi na nakakapasok. So lalabo talaga yung paningin nila. Halos 1 taon na rin ang lumipas. Sa wakas, may cornea donor nang dumating para kay Roldan. Na-excite na kinakabahan. Ma-excite kasi malulunasan na yung hirap ng anak ko sa pagbasa, mabibigyan ng linaw. Ngayon, parang kinakabahan kasi hindi pa natin alam kung ano ang sa kanya. Wala mang kasiguruhan kung tatanggapin ng katawan ni Roldan ang mga bagong cornea, sapat na para kay Rosalinda ang malamang may pag-asa pang maging normal ang paningin ng anak. Ang kaba at pangambang bumalot kay Rosalinda habang naghihintay ay napalitan ng saya dahil naging matagumpay ang operasyon. Maluwag na po yung pakiramdam ko, hindi na ho yung sumisikip na parang may kaba, may takot. Wala na ho kasi nakita ko na yung bata, successful po talaga yung operasyon nila. Maraming po salamat po sa lahat-lahat. Thank you po talaga. Sa ngayon, binabantayan pa ang mga mata ni na Raven at Kim kung kakailanganin din nilang dumaan sa operasyon. Bagamat hindi pa tapos ang proseso, isang mensahe naman ang nais ipamulat ng unti-unting paglinaw ng paningin ni Roldan. He can be a useful member of his society just because somebody was willing to donate the cornea of their loved ones. Be a hero in someone's eyes. Kasi literally, when you provide a gift like that to somebody else, it's really sharing yourself. Sa bawat matang idinodonate sa eye bank, posibleng hanggang 5 mata ang makinabang. Kaya kung gusto nyo rin pong magbigay linaw sa paningin ng mga katulad ni Roldan, hinihikayat po namin ang lahat na maging voluntary eye bank donor. Naka-flash po ngayon sa inyong television screen ang numero ng eye bank na maaari ninyong tawagan para sa inyong mga katanungan. Samantala, nagpapasalamat po kami kay Dr. Tonton Pascual, kasama ang iba pang mga doktor mula sa Eye Referral Center na siyang nag-opera sa mga mata ni Roldan. Meron po tayong balita sa larangan ng palakasan na abot na ni Brian the Hawaiian Punch Viloria ang target na timbang para sa ikatlong bakbakan nila na may ikanong si Omar Nino Romero. Pero si Romero kailangan pa magbawas ng timbang. Nakatutok si Ian Cruz. 5 araw bawi 3 pagtutos nila ng Mexicanong si Omar Nino Romero. Nakuha na raw ng WBO flyweight champ ang Phil-Am na si Brian the Hawaiian Punch Viloria ang 112-pound limit ngayong araw. Kailangan na lang daw imentina ang timbang. Right now, I should be able to, maybe even less. But, we still got maybe five more days out. 4 or 5 more days. And, it's good. It's good to be on weight early so I don't have to worry about it. And I can rehydrate myself and, feel good. Ang focus raw ni Viloria, makipaghiganti kay Romero para ito sa isang talo niya at sa isang tabla na nauwi sa no contest matapos lumabas sa pagsusuri sa urine sample ni Romero na positibo siya sa illegal substance noong 2006. I think I'm a lot quicker than him. I just got to show that. And my experience. I have a lot of experience in the ring. I bring a lot of weapons into the ring.
And it's up to me. It's really up to me to choose which tactics I'm going to choose and which weapons I'm going to use. Sa mga susunod na araw pa inaasahan ang pagdating ng coach si Viloria na si Mario Morales na isa ring Mexicano. Kaya ang gumabay sa kanyang live training kanina, ang Pinoy assistant coach na si Alan Ranieses. Sa ilang porsyento na ba siya ngayon? Sa 100 na. Sa tingin ko, lampas pa dun. So, kailangan talaga may konting magandang laban talaga ang panoorin natin ngayon kasi 3 match nila ngayon eh. Si Romero, sa gym naman ng Discovery Suites sa ensayo, suot ang sweatsuit na tila ba may tinatagong arsenal para sa kanilang laban. Tulad ni Viloria, light training na rin ang kanyang ginawa. 4 na pounds na lang kailangan mabawas sa timbang ni Romero. Handang-handa na rin daw siya sa laban nila ni Viloria. Creo que todos, él piensa que va a ganar y igual yo, ¿no? La manera venimos a ganar los dos y ya será a ver qué sale. We're both here to win. Obviously, he wants to win. Obviously, I want to win. So we're both here to fight and, to win. Samantala tulad kahapon, sinamahan muli sa gym ng miss na si Erica, si Viloria. Mga kapuso, ang pangako po ni Brian Viloria ay tatalunin niya ang kanyang kalaban. Ako po si Ian Cruz. Brian Viloria, nakatutok 24 oras. Susunod, mga babaeng bigatin sa timbang, nagpatalbugan sa isang patimpalat. Aktor na si Albi Casino ipinagtanggol ng kanyang ina sa paratang ng pananakit sa dati niyang nobyang si Andy Eigenman. At ang pinagkakatuwaan ngayon sa internet na away Raymar Santiago at Montulfo, pati si Senadora Miriam De Besor Santiago, dinamangay ang Senadora, game namang makisali. I've been close friends with Ramon Tulfo and Raymar is in some way related to my husband. If necessary, I can act as mediator. Ito ang 24 oras.